Ah, Ayun. Yeah. Is it already 1 minute? Then we start na po. All right. All right. There we go. All right, guys. I'd like to welcome you officially to the fifth episode of Eddie Books. Thank you so much, guys, for joining us. Let us start first with a prayer. Let us invoke the presence of our Lord. Let us, of course, acknowledge the presence of our Lord. Let us all remember that we're in the most holy presence of God. Father God, thank you so much for this wonderful morning that you've given us. Thank you for allowing us to gather as we remembered your words that there are two or three gathering in your name. You are in the midst of us. Lord, we acknowledge that one. You are in the midst of us. Continue giving us the wisdom and of course the strength for the coming weeks for the coming weeks here in Kaizen. And Lord, please bless the people around us. May they understand what we are going through. This we ask in your most holy name. Amen. Amen. Father, the Holy Spirit. Amen. Guys, welcome again to the fifth edition or the fifth episode of Eddie Books Chapter Chats, featuring the book Atomic Habits by James Clear. All right. Chapter, ano lang po tayo? Chapter, bigla nagpatay ng camera. Okay, magpatay ng camera. Magtatanong pa ako. Ang birahan mo ko eh. All right. Do you still remember the first two laws that we've discussed already so far? Anyone who, kahit i-chat niya lang, okay lang naman sa. Do you remember the first two laws of the Atomic Habits? Nasa third law na kasi tayo. And the third law is actually very, very easy. yung, third, yung third law. Kaya sa akin nakaassign itong law na to kasi ito yung pinakamadali. Any idea what's the first two laws of the Atomic Habits? Aha, tingnan natin kung may sumagot na so far. Happy fifth. Thank you so much, Doc. Happy fifth. Thank you, Doc. Wala. Sorry. There. It's my fault. Anyone? Wala po. Hindi nyo na maalala. No? Okay lang, no problem. Kasi medyo mahaba yung log ng edibooks. Alright. Make it obvious. Yeah, that's the first law. Make it Tama. obvious. Make it Thank you so much. obvious. And then, second law is make it attractive. Alright. Attractive. Very attractive. Nakakatawa to before nung hindi pa kami nagkakaroon ng lag ng konti, medyo advanced si Eddie Books. Advanced kami do sa lessons. This time around, you will be surprised that the third law, kakasabi ko lang, is the third law is make it easy, di ba? Na-discuss na to ni CC. So it's more of like a review. And of course, we would like to check kung ano yung para ma-compare notes namin kung ano yung mga diskarte nyo on how Make it how you're easy. approaching. Yeah, I mean the things that we are doing here in Kaizen, how do you do it? How do you make it easy for everyone? All right? At least makita namin yung mga Oops. Nawala yata si Kuya DJ. Nawala ata si Kuya DJ. So, I'll challenge. take charge. Ay, ayun. Bumalik na si Kuya DJ. Medyo nag-cut yung line mo, Kuya DJ. Yeah. Ayun, Sorry bumalik na. about that. Yan. Edible na po ulit ako. Yep. Sorry about that. As Sorry. always. Yeah. Sige, Coach Coach JC, we could start. Wait a minute. Kaping mainit. Edibles na po. Edible na po. No, sorry, Kat. Thank you so much, Kat, for checking on that one. All right. Actually, medyo mahaba medyo mahaba tong week na to. But don't worry, there are 4 chapters. But because of the law itself, it says, make it easy. All right. First chapter would be chapter 11. Chapter 11, nakakatawa yung title ng chapter 11. If you're going to check this one, chapter 11 says, sige coach, doon na tayo sa Yan. As you can see, chapter 11 says, walk slowly but never backwards. Di ba? Next slide po, coach, para natin siya. Here are the key concepts, all right? Success is about consistency, not intensity.
habits should be sustainable and incremental, and the key is to avoid breaking the chain, keep showing up. Sounds familiar? Yes or no? Super. Dito nga siya Super eh. familiar, eh, no? Super Super familiar. familiar. Yeah. All right. Question. Hindi naman question pala. Anyone sa audience po who would like to share something about this one, ah? Kasi ito nakakatawa eh. Wait, where was it? I was thinking about that. Here. This point is the one that I would like to, it's actually located in the chapter summary. Habit formation is the process by which a behavior becomes progressively more automatic through repetition. All right. Is there anyone here in the chat right now na ganun yung ginawa na? You just keep on repeating things hanggang sa ma-develop niya na yung particular habit. Anyone who would like to share on that one? Kuya Gary, I remembered you were earlier. You would like to point out something. Could you share first? Thanks, Kuya Dij. Sa repetition, etong chapter na to is talagang nag-resonate sa akin, nakarelate ako. In two things. So, first is yung sa concept ng repetition, if I think aware naman lahat, no. So, sa sports and yun, so sa basketball, sa sport na nilalaro ko, yung kapag nag-practice ka talaga pa ulit-ulit nung free throws mo or yung three-point shot mo, eventually magiging muscle memory mo na siya. And kapag in-game na, natural na sa'yo yung situation. And yun, sabi nga ni Kat, practice makes perfect. Ano ko talaga dyan, so sa time ko talaga. Sa time ko si Ray Allen noon, idol ko yun sa shooting. Ano nga siya, medyo, may obsessive compulsive disorder pa nga siya doon. Kasi talagang hindi siya aalis sa free throw line or sa any spot sa court kapag hindi perfect yung form niya. So, uulit-ulitin lang niya yun hanggat ma-perfect niya yung form na yun. And eventually, nag-resonate sa game niya yun. Talagang pag pinasahan na siya ng bola, automatic na makaka-shoot siya. And sa new age naman ng NBA, si Steph Curry, I think kilala naman ng lahat na siguro si Stephen Curry. Yeah. Isa ring halimaw talaga sa shooting. And yes, nakakontribute yung genes niya kasi yung father niya was an NBA player. Pero the thing is, even if nasa dugo mo na, you still have to do the work. And he's the best example din on yung putting in the work. And yung work na yun is yung repetition nga, yung paulit-ulit na pinapractice niya yung shot niya, ganyan. Syempre nakaka-relate ako doon. And then sa Kaizen journey naman, in retrospect sa akin, for the past 8 weeks, ang nag-work sa akin with repetition talaga is yung pagtitimbang ng pagkain. And prior to Kaizen talaga, open ako doon sa, sinasabi ko lagi, I was really stubborn about this practice. Kasi hindi ko to talaga, talaga, meron akong friction with it. Kasi parang, kailangan ba talaga sobrang accurate? Pati yung seasoning ko, kailangan kong timbangin. Pati ba yung sauce na ginamit ko, kailangan kong timbangin. But eventually, no, na-realize ko yung impact niya yung kapag nagpaplano ka na and you're planning it sa MyFitnessPal and then tinimbang mo lahat especially when ikaw yung nag-prep ng food mo, no? Doon mo talaga makikita na, okay, kung hindi mo to nalag, edi nag-miss ka ng a few numbers, a few calories, di ba? Paano kung nag-ice cream ka na nung gabi, tapos biglang na-realize mo, ay, hindi ko pala nalag yung oil. Yari ako, di ba? Parang ganon. So, may mga situations na ah talaga na-appreciate ko siya in retrospect ngayon sa Kaizen journey ko. So, yun. Talaga repetition is the mother of learning, sabi nga ni Coach Choden sa atin. So, sobrang relatable sa Kaizen and even sa labas ng Kaizen itong itong lesson na to about sa repetition and yung consistency nga. Yun. Yeah, I agree on that one. I would like just to read some, sabi ni Kat dito. Yung sa kanya naman daw, yung repetitive habit na develop niya is yung water pagkagising. Ah,
Kat, i-check ko yan ha, kasi water pagkagising, mas tama si, ano, si Jan. Hindi, joke lang. Si Jali naman, sa kanya is yung automatic weighing after peeing. No? Kaya after peeing and pooping, yan, automatic one. Doon kayo inom ng tubig, pagkatapos mong ikaw talaga, Kat, pag uminom ka kasi ng tubig, tapos, hindi, joke lang, joke lang. Kasi she was just pointing out of that particular habit. Totoo naman, before, minsan pagkagising ko, I don't drink water. Sometimes it's coffee. Coffee agad, automatic. Ngayon is water na. Kasi na, Mm. Relate. another thing that was yung weighing, same. Hindi ako Yeah. tumatapak. Every morning when you wake up, tumatapak ba kayo sa weighing scale dati? I don't do that. I don't do that. No, Ngayon me lang, too. nung nasa Kaizen na ako. Yeah. Good good one yun. Pointing that out, yeah. Alright. Pwede ba akong may-add nun? Si Sir Pat pala. Si Go, Sir Pat naka-raise. Ari, Go, go. standby. Si Pat mo na. Go, Si Pat. Pat muna. Ayun. Gusto ko lang rin quick share lang rin. Go ahead. Yung ano kasi, yung sa Rubik's Cube. Ayan, na-share ko na a few sessions back. Yun yung ano eh. Yun yung gusto kong gawing example na parang nagawa ko siya through memorization. So, una, syempre, kailangan mo i-memorize yung ano, how the correct steps are to solve the cube, di ba? To get all the colors in its right place. Mm. Over time, Excuse me. way back yan, super heartbroken kasi ako nun. Isa yun sa nakakapag, ano sa akin, isa yun sa nakakapagpa-relax sa akin habang nasa commute ako. Kapag nasa commute ka kasi, wala kang ibang ginagawa. Nakaupo ka lang. And, me as an overthinker, ang ginawa ko nun is, isa yun sa nakakapagpa-divert ng focus ko. So, ginagawa ko yun every day until kaya ko na siyang isolve gamit isang kamay na hindi ko na siya, titingnan ko lang siya, gaganon-ganon na lang ako, titingnan ko ulit, tapos gagalaw-galaw ko ulit siya. Until sa, parang yun yung gusto kong ituro rin na way. Yun nga, yung sabi dito ni Doc Oli, repetition is the mother of all skills. Kasi when you get to memorize, you are familiar with it already. The understanding of that skill or that habit or whatever lesson you want to learn through that is innate na sa'yo. Nagigets mo na lang siya. Mas na-understand mo na siya. Kumbaga, after memorization, there's understanding of that of that habit, of that lesson, of that topic. Kaya again, pag paulit-ulit natin ginagawa, mas tumatatak sa utak natin. Agree on that one, Pat. Right. Standby area, I just like to read something. Tama to sinabi, makakarelate dito yung mga parents, especially yung may mga kids. Tama si Miss Tisbeth dito. Yung mga kids na gumagawa ng common everyday. Same exercises lang paulit-ulit hanggang sa maging muscle memory na ang basic math sa kanila. Even if you're tutoring your child, remember kung naalala niyo yung tinuturuan niyo pa silang magsulat, di ba paulit-ulit lang. Nakakainis na drill yun eh. Yung isang buong, yung isang ubusin mo isang buong pad paper, puro A lang yung nasulat mo. Pero it helps. Magugulat ka na lang, you will be able to write the letter properly after that one. Tama. All right, Ari, what would you like to share? Hello everyone. Gusto ko lang din, Kuya Dij, mag-add. Pasadahan ko lang tong anong nangyari dito sa chapter 11. So, basically, yung chapter 11 dito sa libro was all about parang formation of habit. Kailan siya nagiging habit ang isang particular act. So, usually kasi nagtatanong tayo kung ilang beses or may time na kailangan ba. So, na-mention dito ni James Clear na hindi siya nagbe-base sa time. Meaning, like, halimbawa, ginawa mo siya isang beses or dalawang beses in an hour. Hindi ganun yung formation of habit. But it's more of like how many times or yung frequency sa loob ng isang minuto mo siya nagagawa, 2 minuto, 3. Hanggang sa aabot siya sa particular critical point, saka siya magiging habit. So may tinatawag tayong habit line doon. So sa pag-ulit-ulit mong gagawin ng isang particular na gawain, halimbawa tayo, i-relate natin sa
day one natin, nag-start tayong magtimbang ng pagkain, ng weight natin when we wake up, 'di ba? Napansin nyo, nung mga dumaan na yung mga ilang linggo, nagiging automatic na siya. So, yun yung parang concept of automaticity sa chapter 11 na sinasabi dito. Na parang nabebelong na siya sa subconscious natin. So, ganun yung concept ng habit formation. Um, it's all about the frequency, but not on the exact ilang ilang oras tapos isang isang beses mo lang siya ginawa, hindi ganoon. So it's all about the frequency, how frequent you do such thing. All right. So sa story nga dito na na mention ng author, meron siyang around students na dinivide niya na mag-take ng photos. So, yung isang group, ang sabi niya doon is, you only need to pass one photo, but it has to be the best photo. Yung iba naman, yung isang group naman, ang sinabi niya was, you need to submit um, ilang photos na magaganda. So, more of like quantity over quality. So, yung mas may magandang result was yung quantity. Kasi ilang beses sila nagtitake-take ng shots, finding the best photo. More than the quality group, quality-based group. Kasi they are just planning and learning. So, hindi nila napapractice ng maayos. Yun yung term. Practice. Practice, practice, practice hanggang ma-perfect mo ang isang bagay. So, na-mention din sa author dito kasi na may parang dalawang concept ng being in motion and in action. So, it may sound na parang pareho sila, but they are totally different. Ang ganda kasi ng pagka-explain dito ni James Clear sa idea ng being in motion and in action. Yung being in motion kasi, it's more of like planning and learning. So, nagpaplano lang tayo and natututo. But, sa action kasi, in taking action, sa idea kasi na yun, nagkakaroon tayo ng outcome. So sa being in motion and which is it's the process of learning and planning, walang results. But feeling natin meron tayong ginawa na nagkaroon ng result kasi meron na tayong game plan. Kaya minsan doon napuputol yung mga plano natin. Halimbawa, gusto nating mag-vlog. Bumili tayo ng camera. Pero hindi tayo nag-vlog. Hindi tayo nag-take ng videos. So part lang siya ng planning. Wala tayong action na ginawa. Kasi nung bumili tayo ng camera, feeling natin, may result na tayo. Uy, ayun, nakabili na ako ng camera. Ganun. Pero nakalimutan natin na yung para ma-complete pala yung gusto nating gawin is kailangan natin aksyonan. So, yun lang yung kinagandahan ko dito sa, ang tawag nito? Sa chapter 11. Kasi na-highlight dito yung idea of planning and taking action. Kasi minsan na ano tayo, na nahihinder tayo sa idea na pag nakapag-plan, or natuto, hindi na natin tinatapos kasi feeling natin productive tayo na. When we plan, we feel like we are so productive. Yun lang. Coach JC, baka may ma-add ka or sa audience? Ayun. So, okay naman, na-cover mo na, Ari, yung bali yung chapter 11 sa example, which is yung favorite ko nga doon, yung difference ng motion and action. So, siguro marerelate ko rin siya sa mga students ngayon dito sa Kaizen na nandito kayo ngayon. Kung dati pinaplano nyo lang na magpapayat or maging fit, yun yung motion nyo that time. And congratulations for taking action. So, yun, nag-enroll kayo, nag-execute kayo. And nabanggit mo ba, Ari, yung regarding sa yung kay Voltaire, yung best is the enemy of good? Na, nandun, Ay, hindi ko na-mention pero ayun, na-highlight din niya yun ni Voltaire. Kay Voltaire. common kasi siya sa mga workout, di ba? Kung maaalala nyo. We are always looking for the best. Hindi ko, parang sa susunod na mga lesson yata to ni Sisi or na-discuss na rin ni Sisi to, na mag-search tayo sa YouTube na what is the best workout for chest, for abs, mga ganyan. So, yung pag-search na yon, so yun yung motion natin.
Pero sa kakagawa natin ng motion na yon without taking action na yung execute nga, sabi nga ni Cici, execute lang. And sabi rin ni Champion, yun yung lagi sinasabi sa amin na execute lang, parang ganun. So wala tayong makukuha result kapag wala tayong ginawang action and nanatili tayong nasa motion of searching what is the best for us. Parang gano'n. What is the best? Yan, mga usual na search natin yan sa YouTube. Best shoulder exercise, ganyan. Best glute exercise, ganun. So kung ano yung nasa workout builder, so okay naman siya. So design siya talaga taking into consideration yung mga stress level nyo, yung mga ganun, mga timing, yung mga time. So yun. Yun lang sa akin, Dij. All right, thank you so much. Anybody else? Actually, natatawa ako dun sa si Coach Norita. Same ano eh. Ako, kala ko dati pag member ka ng Gold Gym, papayat ka na. Yung mga ganun, di ba? O kaya si Doc Oli, bumili ng camera, hindi ka ginagamit. Yung mga ganun. Hindi, joke. Joke lang. Hindi, I'm not pinpointing on everyone. Pero those are the things na parang, totoo eh. Parang, kaya ang pinaka-cute na sa sinabi na, or the key word that I could say is always execute. Parang, oo nga, yan yung one of the key principles of Kaizen din eh. Parang, it's not enough that you have that knowledge. You have to execute. Otherwise, wala lang. Knowledge lang talaga siya. It's just there. Di ba? Sayang. Wala kayo. Don't expect results kung ganun, if ever. Alright? At least you know, except that you cannot execute. Yun lang yung ano dyan. Alright. Shall we move on to the next chapter? Yeah. This one is much better. Actually, mas madali itong i-explain. Hindi naman siya madaling i-explain. Actually, ang pinaka-classic example dito, to make it easy. Kaya nga siya yung chapter na to make it easy. Yun. Okay, the third item actually, all right, is the best thing that you can do. Kasi ito yung ginagawa natin already here in Kaizen. The environment design can reduce friction and make habits effortless. All right? As the title would say, sabi nga ng chapter 12, the law of least effort. If you set up your environment para hindi ka mag-fail or para ma-set up mo yung habit na yun, halimbawa, paano nyo hindi na-miss out yung pag-drink ng water in the morning? Halimbawa, ikaw, Kat, anong ginagawa mo para hindi mo ma-miss out yung habit na yun? Ano yung binago mo sa environment mo? You did something? Ako, sineset up ko na yung, kunwari mag-gym ako, Ah, sineset up ko na yung, yung isusuot ko kinabukasan. Tsaka, tawag dun, um, sinusuot ko na din yung gym clothes ko sa loob para if ever man tamarin ako ng araw na yun. Mag-gym ako kahit anong mangyari. Ginawa mo ng pantulog? Okay yun ah. Hindi ko pa. Di Gagawin. mag-ano pa. Joke lang, joke lang. Kasi, sinusuot ko na siya pagpapasok ako para kasi afternoon yung yung after work. So, kung tatamarin man ako, isipin ko, nadadagdagan yung lalabahan ko. Kaya, mapipilitan ako mag-gym ng araw na yun. Tama, di ba? Instead of doing. How about the others? Ano po yung experience niyo po? How did you set up how did you set up your environment? Para less friction, less failure. Anyone? Yes, si Doc Oli. Doc Oli, go ahead. Hello, good morning. Morning, Doc. Ako po yung sa pag-set up ng environment. Kasi yun yung reason ko nang nag-dip ako last week. So, dahil nga lumipat kami ng bahay. So, medyo nahihirapan ako. So, ang nangyari kasi, yung pag-lipat namin ng bahay, sobrang layo na nung mga gym, tapos sobrang layo ng school ng anak ko. So, I have to wake up early para ma-set up yung mga kailangan kong gawin dito sa Kaizen, sa work ko, tapos para mahatid sundo ko yung anak ko. Napansin ko lang, before kasi sobrang lapit namin sa school, sobrang lapit ko sa gym. Pero may time na nag-aabol ako lagi ng habits ko. Parang kulang yung oras ko. Pero napansin ko, kung kailan mas malayo na kami, mas doon ko na-build yung
nung nag-change ako ng environment, tapos nag-plan ako ahead kung kailan kailangan ko gawin. Kung kailan malayo yung mga ginagawa kong errands, doon ko siya mas tapos na maaga. Tapos, dati kasi mas nalilate pa yung anak ko eh. Malapit-lapit na niya. May mga ganun eh, na parang kung sino yung malapit, Kailan yun yung malapit. madalas malate. True, true. Ang layo namin pero sobrang aga namin sa school niya. Tapos ang kagandahan pa nun, hindi ko in-expect na dahil nga maaga na kaming nagigising tapos maaga ko siyang nahahatid sundo sa school niya. Nagagawa ako ng maayos yung mga task ko dito sa Kaizen, yung mga steps ko. Tapos yung mga workouts ko na akala ko nung una, mahirap kasi nahirapan ako nung una. Talaga nag-dip pa ako. So, ayun. Kumbaga, sa paulit-ulit ko siyang ginagawa tapos nag-plan ko nung head dun sa mga kailangan kong gawin. Na-reduce yung friction dun sa mga kailangan ko na na-expect ko na dati. Akala ko pag mas malapit, mas effortless. Pero mas marami pa palang advantage yung ganun na. Kumbaga, hindi mo in-expect yung ganung advantages sa mga which is kung hindi mo siya gagawin, kung hindi ka mag-show up. So, doon na-build yung good habits and mas naging productive ako sa mga ginagawa ko. At the same time, nabalance ko kasi nung una, nag-aabot talaga ako kasi yung task ng step ko ng una, kung napapansin ko sa ano. Tapos kulang na kulang talaga. Ngayon, mas nababalance ko siya kasi nga, maaga ko na yung anak ko, hindi pa siya late. Tapos ako, kapag. Ayun, sa umpisa mahirap, pero in the long, nung na-build ko na yung habits ko, naturally, ano na siya, kumbaga list na yung resistance doon sa mga ginagawa ko. Okay. Alam po. Alright. Thank you so much, Doc. That was beautiful. O nga naman, ano. Next would be Kuya Carlo. Kuya Carlo, are you ready to share? Hello. Alright. Ayun, saglit lang. Go ahead, Kuya Carlo. Medyo nagda-drop yung ano. Lumabas muna ako ng gym. Yung sa simula, kasi sobrang bigla akong, syempre hanggang ngayon hindi ko pa nababasa yung book. Pero sobrang ang ganda ng realization na make Kuya Carlo, I think the share ko na naman yung sa akin yung sa Kuya bigla ko Carlo, lang na-realize, no? Ang ganda Yeah. pala. Kasi Kuya Carlo, you have a problem with the audio. Hindi ka namin masyado. Cutting. Choppy. ayan, yan. Nagda-drop kasi. Alisin ko na lang yung ano ha. Sige, Kuya Carlo. It's okay. Sorry. It's okay, Kuya Carlo. Ayan, ayan, saglit ha. Okay. Ayun, okay naman. Sige, Kuya Carlo. Go ahead. Okay, ayun. Ang ganda lang kasi parang ako, feeling ko because I'm a Cancerian, I'm a very negative person. So, nung nalaman ko yung diagnosis ko, ang una ko talaga parang end na. So, hindi ko matandaan. Pero I mean, when I got the results, I called my best friend. Tapos kasing gulong-gulo ako. Nasa 7-Eleven ako lang. Tapos hindi ko alam yung gagawin. Sabi niya, just stop. Stay ka lang dyan. Makakapunta. Pero unahin mo munang isipin. The good thing is, since alam mo na, you can plan ahead what to do. Feeling ko it was a divine intervention that kasi with that idea, it changed a lot in me. So, every time, I would always, kapag may negative, always stop. And then,
Which siya sa akin. Kaya siguro ako nag-survive hanggang ngayon. And Hindi ko na-realize na naging habit na pala siya. And then, now that I'm in Kaizen, hindi lang pala sa life ko yun applicable. Applicable din siya once I do it for myself. Nagiging example siya sa other people around me to be grateful also. So, sobrang thankful ko dito sa realization. Share ninyo. Kasi dun ngayong kanina pinipigilan ko sarili ko ako na dahil sa ginagawa ko pala ngayon, nakakatulong pala ako unconsciously sa other people around me. So, it's not, it became easy, not because it was easy. It became easy because I tried to make it a habit. It became easy now. So, ayun. I just want to share and thank you for We love you, Kuya Carlo. Hugs, 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 hugs. Ayun, Kuya Carlo, agree ako doon. Talagang nakakatulong ka sa amin as where you are. Kasi nung maalala mo nung last season, nung pictorial namin, photoshoot, very thankful kami talaga ni Mami doon sa help mo sa amin sa pag-provide ng costume. Kaya alam mo, parang hindi kami ganun ka-prepared last season sa mga pag-regard. Kumpara nung season 6. Nung season 6 talaga kasi nag-take charge si Mami since first Kaizen season ko. Pero nung season 7, sabi ko, ano yung magiging costume namin or anong magiging team namin. So yun, very thankful kami ni Mami sa'yo sa support mo sa amin doon sa pictorial namin nung season 7. Ganda-ganda. Yeah. Thank you. Thank you so much, Kuya Carlo. Kuya Carlo, ikaw hindi din talaga kita makakalimutan. You always knew that. Actually, nakakatawa yun no? Kung may tinutukoy akong tao na nung HTMU, hindi pa kami nagsasalita, umiyak na agad kami. Si Kuya Carlo yun. Kasi si Kuya Carlo, witness ko yan eh. Ganun yung effect niya sa akin. Kaya, ayan, baka pati ako maiyak, Kuya Carlo. Kaya, I'd rather pass first with Ari. Ari? Oh, ayun. Gusto ko lang din talagang i-affirm si Kuya Carlo no for like showing up kasi actually wala akong ibang kilalang nagkaroon ng ganyang sakit. But si Kuya Carlo na imagine ang tagal-tagal na since nalaman niya. And ano na ngayon, 2025. And si Kuya Carlo is a testament na pwedeng mabuhay ng normal yung taong nagkaroon ng ganong sakit. At saka ma-stop din yung stigma about that sakit, no? And relating this to a habit, gusto ko lang ding balikan a little bit yung naging session natin last episode 4, yung effect ng habit sa mga tao sa social environment. Kasi 'di ba dati na pag-usapan natin yung physical environment, yung arrangement ng room, ilalagay natin yung mga gamit natin kung saan-saan para less friction. Ito naman sa part ni Kuya Carlo, gusto ko lang i-highlight yung power ng social environment, yung gaano siya ka-impactful, especially sa mga tao na nakapaligid kay Kuya Carlo, no? Yun nga sabi dun sa chapter 9 eh. We imitate the habits of three di naman more likely people. Yung pinakauna is yung the close. So kung yung sino yung pinaka-close mo, family. Yung pangalawa is yung karamihan, kung ano yung naging culture ng karamihan which we can relate to our community. 'Di ba pansin nyo, dati pag hindi tayo nagtitimbang ng pagkain, tayo lang mag-isa, nakakahiya. Pero pag madami tayong kumakain sa isang resto na nagtitimbang, napapatay yung hiya niya. Like 100% nawawala. And yung pinaka-last, yung we imitate the habits of our idols or yung the powerful. Kasi napatunayan na effective yung ginagawa nila. And I would like to relate this sa ginagawa ni Kuya Carlo. Especially sa mga taong nagkaroon ng same situation sa kanya. Si Kuya Carlo is
magiging isang idolo eh, no? Or it's not just yung illness ni Kuya Carlo. Same with other illnesses. Yung mga taong may CA na nandito sa Kaizen, 'di ba? Minsan kasi parang pag nagkaroon tayo ng a particular illness, parang inisip natin endgame na. But reframing it, reframing yung mindset natin na okay, eto binigay, anong yung pwede kong gawin? Sino ba yung mga taong dumaan ng ganito at naging successful sa paglaban nila sa mga ganitong illnesses. So, dapat ganun yung magiging mindset natin. Always. So, ang ganda lang ng sharing ni Kuya Carlo kasi na-relate din natin yun sa previous chapter at saka sa chapter ngayon. So, it would become easy for other people na nandun sa same situation sa kanya na gawin yung mga bagay kasi napatunayan na ni Kuya Carlo na he can live a normal life just like those na hindi kagaya ng nasa situation niya. Sorry, nasa stutter ako. Ayun lang. All right, thank you so much, Ari. Coach GC, could we go to the next chapter? Sorry, we still have 2 more chapters to cover. Next chapter will be chapter 13. Medyo unlucky number, pero no, I don't believe that 13 is an unlucky number. Sino nagsasabi unlucky number 13? Joke lang. All right. How to stop procrastinating by using alam niyo kung ilang minute? The 2-minute rule. All right, the 2-minute rule. Ito yung siya yung pinaka one of the stars ng chapter 13, the 2-minute rule. What does it state? Sorry, nakano yeah. The 2-minute rule states that when you start a new habit, it should take less than 2 minutes to do. Parang yan, naalala ko, it was shared earlier by Gary. Gary, do you still remember the one that you shared? Tama naman yan. If you have a particular project, if you're looking at it in a macro perspective, parang overwhelming, nakakalunod. Pero if you cut it into chunks, to smaller projects, marirealize nyo na, nga, madali lang naman pala to eh. Yan lang naman yung concept ng 2-minute rule. Alright? Sorry. How about the others? Do you have any experience on this one? Sorry, I'm just checking. Do you have any experience on this one, the 2-minute rule? Meron ba kayo isang habit o isang malaking project that you or how did you approach this one? Is there something na medyo overwhelming dito sa Kaizen? Tapos, ang ginawa niyo na lang is, para hindi kayo ma-overwhelm, you cut it first into small portions, then approach the habit. Sige, John, thank you so much for that one. Go ahead, John. Hello, good morning. Hi. If I remember correctly sa book, yung specific 2-minute rule dito is really if may maliliit na task na sumisingit sa araw mo, if kaya mo siya gawin within 2 minutes, then gawin mo na instead of adding it to your to-do list. Yep. And then I think it's also very similar sa Kaizen when we do our logging sa food. Kasi minsan, sige, picture ko muna, mamaya yan. Tapos Mamaya ending, nalag, yeah. dalawang araw na, di mo na pala nalalogs yung food mo kasi picture ka lang ng picture. Yes, So I think that's one yes. big thing that's being applied for 2-minute rule. Yun lang, thank you. Thank you so much, John. Others po, what's your perspective on the 2 minutes rule? Thank you so much, John. That was nice. Kala ko Gary nagano ka. Kala ko nagka-clap pala kayo, nagka-clap. All right. Anyone? Dij. Ito Go ahead, Coach JC. based lang to sa mga Q&A yata to. Madalas ko naririnig sa mga students yung kung paano nila pina-practice yung 2-minute rule na to. Hindi ko sure kung naka-enroll sila sa Kaizen ngayong this season. Pero ang usual na ginagawa ng ibang student is yung bago matulog, yung nagsusot ng mga ng pang-gym para Yeah, si Kat daw, Coach. Ganun, si Kat. ang sikat pala na naalala ko yung habit na yun, nakakatuwa. Sabi ko, parang dati iniisip ko, parang hindi yata ako comfortable na nakapan-gym ako. Kasi usually pang gym ko is jogger pants, tapos yung makapal na t-shirt. Ito, suot ko ngayon, kagaling ko lang ng gym. So sabi ko parang init. Pero yun nga, nung nabasa ko yung book, parang sabi ko, may point nga. Kumbaga kasi, kung iisipin mo na mag-gym ako, yun yung halimbawa to do mo, is mag-gym ako, parang ang dami pang sisingit na factor na parang, ay, tinatamad ako, parang gano'n. Or, ang hirap naman ng gagawin ko, magle-leg day akong gano'n. Unlike,
compared dun sa ang goal mo for the day or for the night is magsusot ako ng pang-gym. Parang ganun lang. Which is, di ba, saglit mo lang siya gagawin. Parang, or magsisintas ako ng sapatos ko, or, mga ganun, yung magbibihis ako ng pang-gym. Yun lang yung goal mo eh. Kumbaga, there's no backing out, turning back na dito eh. Pag ganun, halimbawa, nakapang-gym ka na, ano ba bang gagawin mo? Mahuhubarin mo na lang siya kasi tinamad ka. Di ba? Parang, ang gagawin mo na lang is, magpupunta ka na sa gym, di ba? Parang, yun yung maganda dito sa 2-minute rule. Nung actually aha moment ko siya last night, wala akong ka-idea dito hanggang sa sinabi ni Mami. Diniscuss ni Sisi to nung sa mga videos niya sa Facebook, parang ganun. So nagulat ako, discuss pa ng Sisi? Parang, yun, parang aha moment ko siya na nakakatuwa lang na ang i-goal mo is yung mga saglit mo lang gagawin, and pag ginawa mo yung malit na bagay na yun, or yung saglit na bagay na yun, wala ka ng option kundi mag-push doon sa ultimate objective mo. Sa case ni Kat, which is yung go to the gym nga, di ba? Go So, to the gym. yun sa akin. Agree on that one. Actually, it highlights also the second point. The goal is to make starting so easy that you can make things so easy that you can't say no. Kasi marirealize mo, madali lang naman palang gawin. Ang nakakatawa dito, naalala ko there's a particular student na nag-share sa akin. Kasi daw dati, steps yung pinag-usapan namin dito. Hirap daw siya what do you call this? Steps using the treadmill. Especially daw pag alam mo, 30 minutes or 1 hour, hindi daw niya kaya yun. Ang ginawa daw niya, 2 minutes, 2 minutes lang. Kung kaya daw niya kung kaya daw niya matapos ng 2 minutes, why not? Na-develop niya lang doon, parang related to sa mga previous topics natin, parang naging habit stacking lang. Kasi nagulat siya. Wala na, panis na sa kanya yung 1 hour. Kaya niya mag 1 hour sa treadmill. Things like that. Others, do you have anything to share, especially from the Eddie Boys? Gary, do you still have something to share? Ari? Ako meron akong i-add, Kuya Dij. Naalala ko lang din last season kasi nabasa ko na din tong libro. Talagang nahihirapan ako, lalo na I was staying sa bahay ng tropa ko, so wala akong karamay sa mag-fold ng mga damit ko pag after ng laundry. So pag nakuha ko na yung mga nalabhan ko, syempre nakatambak pa yan dyan sa kama ko. So niisip ko kailan ko ba to ifo-fold, ganun. So parang yung naging principle ko was yung 2-minute rule. Siya yung talagang anchor ko in doing things. So meron din kasing parang continuation nito na nabasa ko somewhere eh. Ang sinabi doon was yung 2-minute rule is you do the things you want to do within 2 minutes. Tapos if you find it very enjoyable, i-continue mo siya. Yeah. But if nahihirapan ka, 2 minutes lang muna. So pahinga ka and then you do another 2 minutes with the same act hanggang sa matapos mo siya. Ang power lang kasi sa idea ng 2-minute rule is parang nasasayangan ka na din pag nasimulan mo. Kasi parang yung magiging halimbawa ako, yung philosophy ko talaga is pag nasimulan ko na, tatapusin ko na siya. Or kung pag nandito na ako, I'll make the best of this situation na kung nasaan ako. So, yun, minsan talaga natatapos na siya. And it's very effective, especially kung nasa low calories na tayo sa Kaizen. Yung hinang-hina na tayo, yung pagod tayo. Pero minsan iniisip lang ang reality kasi is parang it's a psychological lang kasi yung pagod at saka yung pagod sa isip eh. When kaya naman pala talaga nating gawin yung mga bagay. So, yun. Thank you so much, Ari. Gary, you have something to share? Naman Kuya Dij, yung sa steps nakarelate ako doon kasi nung sa start nga nung isang week na yun, tapos tinaas yung steps ko, di ba? I think I mentioned this sa post din. Tapos sabi ko nga initially na overwhelm ako doon. Although for you, obviously the barometer of the group, napakakonti lang nung 11,000 or 12,000, di ba? Pero sa akin, as a starter, as a newbie, parang teka lang, mataas yata to for me. Hindi kasi ako sanay na ganyan. And then sabi ko nga, nagba-basketball ako, pero sa basketball, intentional yung pagtakbo-takbo ko up and down the court, 'di ba? Ito, ibang usapan to kasi kailangan ko talaga kailangan ko talagang ilag yung 11,000. So, I made it an intention I made it easy for myself. Sabi ko, sige,
starting this Monday, parang gising ako na maaga, tapos try ko nga mag-steps kahit mga 4,000 lang muna for, siguro, hindi nga 2 minutes eh. Sabi ko, sige, maglaan ako ng 30 minutes to even an hour. At hanggang sa umabot siya ng an hour talaga, naka 4,000, 5,000 steps na ako agad. Hindi pa nangangalahati yung araw. So, ang laki ng impact nun sa akin kasi I made it easy for myself to do it. Kasi yun, yung idea nga na ano, yung start small. So, yun. Thank you so much, Gary. Natatawa ako dito sa chat natin yung mga nag-share, yung especially those who wear uniforms for their work. It's true, ano, pagka yung kay Coach Jenny kasi yung scrub suit. It reminds me also, ganun din ako kasi ano minsan, especially when I was still active dun sa ano sa first responders. Yung uniform ko minsan ano nakakatawa yung ano, yung lower garment in particular. Yun yung suit ko na agad yun. Tapos pag ano, para pag halimbawa may pumasok na tawag o bigla may duty, wala na, susuot ko na lang yung upper garment, takbo na agad, di ba? Parang ganun lang. Natatawa lang, nakaka-relate ako dun sa ganong diskarte. Na pati yung setup ng environment, this is how it works. So suot ko na yung lower garment, tapos may inner garment. Yung yung upper garment ko nakasampay sa likod ng door, tapos yung shoes ko naman nandun malapit sa may ano ng garage. Para automatic, one continuous flow lang yun. Para pag may pumasok na tawag, Ditch, kailangan na ng ano. Sige, ako nang bahala. Upper garment, boots, car. Tapos, responde na agad si DJ. Ganun lang yung ano. It makes yung iba, ang hirap naman ginagawa mo, Ditch, paano ako magre-response sa emergency? Especially sa akin kasi nasa airport emergencies to eh. Split second, hindi ako pwede magdesisyon na, mamaya na yan. Yung mamaya ka na, baka 5 seconds na yan, maraming magiging biktima. So nakakatawa yun. Naging habit lang sa akin. Automatic, may emergency tayo. Upper garment, boots, takbo. Tapos, doon agad, sight na agad. Wala na. Parang automatic na. Yeah, make it easy. Ika nga. Tama. That's right. The same, the same concept that we've been discussing for the third law, actually. All right. Shall we? Mami, magre-raise ng hands. Ay, sorry, Mami. There. Mami Claire, go ahead. Ayan, may aha moment lang ako. Like, yung bukas ka na tatamarin. Tatamarin. Actually, parang na-realize ko, this is my 2-minute rule. It started talaga yung mantra ko na yon nung first season ko nung season 4. Parang sobrang procrastination talaga yung sakit ko ever since. So, nung naisip ko siya, parang every time na naisip ko, yun yung go-to ko, nagtitrigger sa akin na, bukas na ako tatamarin. I have to show up. Parang, sorry, ba't bigla ako naging spotlight? Gulat ako sa mukha ko. So, ayun. So, nung nadala ko siya from season to season, and then this season, parang medyo nag-blow up siya in a sense na maraming nakaka-relate. Nag-evolve yung trigger ko na yon na bukas ka natatamarin to kumbaga walk the talk that I have been saying this, so I should be doing it. Parang ganon. So, yung every time natatamarin ako, nire-repeat ko sa sarili ko yung mantra ko na yun, bukas ka natamarin. So, ayun. Then, eventually, pag naisip ko siya, doon magsa-start yung mga iba't ibang sinasabi niyong habit, like, yung, yung simple habit to go to the yung magbihis, mag-prepare, or minsan binubuksan ko yung heavy ko, ano ba yung gagawin ko dito muna? Parang ganon. So, yun, na-share ko lang, naisip ko lang bigla. Thank you so much, Mami. Actually, yung mantra mo na yon, talagang nagre-resonate sa amin lahat. Bukas ka na lang tamarin, di ba? Yung mga ganyan. Totoo naman. Anybody else? Go ahead, Ako, Coach. share ko lang. Yung, Go ahead. well, aside from wala na rin naman akong magamit na damit ngayon na swak sa akin kasi medyo hip-hop na yung mga damit ko. Congratulations, Pat. Since season 7 kasi ang nangyayari siguro unconsciously naging habit na lang siya kasi since mas ginagamit mo yung mga workout clothes mo, yung pampapawis mo, siya yung siya na yung, ako rin kasi nagsasalansan ng damit namin. Siya na yung nasa taas ng stock ng pile of clothes mo. So,
Yun na yung una mong madadampot if ever. So, yun yung mga, siguro one of the unconscious ways of making it easy. Kasi yun na yung naaabot mo. Parang pag tinatago mo yung yung chocolate cake sa fridge or yung mga sweets mo, yung mga chocolate sa fridge mo, nandun siya sa pinakadulo, hindi mo siya makikita eh. So medyo may pagka out of sight, out of mind, di ba? If we reframe it in a positive way, you see first things first. Hindi mo siya hindi yun yung uunahin mo. Yung Sure. uunahin mo yung priority mo. Yan. Coach JC, you were raising your hand earlier. Oo. So, share ko lang yung nasa book din. So, yung nasa book, kasi kung iisipin natin yung 2-minute rule, parang, di ba, parang kukontrahin natin yung sarili natin eh. So, parang ito yung tip na binigay ni James Clear dun sa book na parang, sige, parang pag inisip mo halimbawa, example natin is yung magbihis ng damit and going to the gym. Jim, yeah. The night before, so nagbibihis ka, no? So parang alam mo sa sarili mo na, ay, parang niloloko ko sarili ko, mag-gym din ako, magle-leg day din naman ako bukas. Ba't ko sisimulan tong habit na to na magsuot muna ng damit? So, for instance, so ang ganitong parang tip ni James Clear, so balik rin natin siya. So, start doing things for just 2 minutes and then stop for 2 minutes. So, for instance, natatawa ako kanina habang pinapakinggan ko yung lecture mo, Dij. Si Coach Jillian, di ba, sabi kanina, parang 3 minutes lang daw siya dito attend. Pero, kung makikita mo, andito pa yata si Coach Jillian. So, yun. Yeah, dito pa siya. So, Hi, Coach Jilly. ganun siya. So, di ba, parang, andito na ako, bakit pa ako aalis? Di ba? Parang ganun. So, make the most out of it, di ba? Di ba? So, parang, ganun siya. Ganun mo siya gagawin na start mo yung ayaw mong gawin for 2 minutes, then stop. Parang ganun mo yung gagawin mo. Kasi parang, di ba, parang pangontra mo siya doon sa Yeah, yes, tama yan, Kat. Tama yan. ayun. Joke So, lang. Peace. ayun. Sorry. Yun lang, din yun lang. Yun lang. Alright, thank you so much, Coach JC. Nakakatawa. Sorry nakikita ko kasi dito sa yung mga comments dito sa chat. Ano yan, related yan sa 5S, especially doon sa mga HR practitioners. You know that 5S, di ba, yung Japanese concept ng ano. Ang mga Pilipinos kasi, about sa lansan, yung sinasabi ni Pat. Ganon din yung concern ni Kat kanina eh. Kat, di ko na sasabihin kung sino yung partner mo kasi kilala naman ng lahat. Pare-pareho kayo ng mga problema kung paano nagliligpit ng labada. Huwag kayong mag-alala. Ako, military at that, may problema din ako sa pagsasalansan ng lamig. Ang mga Pilipino kasi iba, hindi tayo gumagamit ng 5S. 3S lang ang ginagamit natin. Honestly speaking, ano yung 3S? Saksak, suksok, siksik. Yan lang ang ginagawa natin. Saksak mo dyan, siksik mo dyan, suksok mo dyan. Ganyan lang ginagawa natin. 3S, tandaan nyo yan. Yan ang Filipino way. Joke lang, joke lang, joke lang. Sorry there's another thing. Just to, I know it's a little bit of a paradigm shift, pero nakakatawa kasi, parang may bad notion tayo sa mga tamad, di ba? Honestly speaking, don't get me wrong, if I'm trying to solve a particular problem, especially sa company namin before, ang ginagawa ko talaga, kinakausap ko yung mga tamad na employees. Why? They have the they always have an easy solution for everything. Kasi tamad sila eh. Gusto nila mabilis. Mabilis ma-solve yung problema. Nagets sila. So parang nire-reframe ko lang minsan pag sinasabi, ito to ditch, tamad dong si ano eh. Talaga? Ini-invite ko siya minsan sa meeting, tapos siya tatanungin ko, ikaw, ano magiging solution mo dito? Parang hindi nga naman kumain ng maraming oras, magbibigay siya ng isang solution na minsan naisip ko, oo nga, no? Tama yun. Iba din yung isip talaga ng mga tamad. Sorry for the lack of a good term. Pero it's just a good reframing lang. Wala gusto ko lang yan. Alright. Others, would you still have... sorry, go ahead, Coach. Kuya Dij, Go Coach, ahead, pwede go ko ahead. bang i-discuss lang ulit yung parang Sige lang, go, diagram go. Yung yung sa kanina, previous. yan, yung Ayun. decisive moments. Go ahead. Nilagay ko lang siya kasi ang galing lang ng ginawang parang na to, visuals ni James Clear. Kasi nakarelate to sa parang procrastination. I can remember yung naging topic natin before about productive procrastination. So, need na natin i-avoid yun. So, dito naman sa chapter 13, may tinatawag tayong decisive moments. So, ito yung parang nag-identify kung ano yung magiging araw natin. So, firstly, if we make a good choice,
syempre papunta siya, if makikita nyo dito, papunta siya sa pagkakaroon ng magandang araw. Pero sa isang araw kasi, di ba, ang dami natin ginagawang desisyon. If nakagawa tayo ng bad choice, syempre, magdi-deteriorate yun. Pero pag gumawa ulit tayo ng good choices, at good choices ulit, syempre mapupunta yung araw natin or ma-identify natin yung araw natin as maganda. Pero ang nakapangit lang kasi dito sa bad choice at sinundan mo pa ng another bad choice, mas malakas yung hatak niya pababa. Halimbawa, yung first good choice mo is pupunta ka ng gym. Pre, magandang choice yun, di ba? Pagdating mo ng gym, bigla kang tinamad kasi naisip mong kumain or mag-milk tea. So sabi mo, di na lang ko muna tatapusin yung sets or reps na to kasi para mabilis, magmi-milk tea pa ako. Tapos pagpunta mo doon sa kainan, instead na kainin mo yung mga chicken breast and yung mga para ma-hit yung protein mo, inuna mo yung mga let's say mga unnecessary na food. Like yung milk tea, mga ganon. Mataas sa calcium. So, nadagdagan na naman yung bad choice mo. Magsusunod-sunod yan sa hatak. Tapos maiisip mo, pangit naman ng araw na to. Sige, bukas na lang ako babawi. Although there is, ang importante no, hindi naman kasi perfect yung journey natin. Sabi nga nila, 'di ba, hindi siya linear always. So, kahit mangyari yun sa'yo, nagkaroon ka ng bad choices sa isang araw or naging bad na yung entire day mo, always remember na dapat aware ka pa din. Awareness talaga yung importante. Kasi you can bounce back the next day. And make sure na panghawakan mo yung promise mo sa sarili mo. Na gagalingan mo na. At saka yun, balikan ko lang yung naging discussion natin sa first episode. Everything that you do is a vote to the person you want to become. So yun, isipin mo lagi, bakit mo to ginagawa? Ginagawa ko to kasi nag-exercise ako, nagpapakahirap ako sa gym kasi I want to transform physically and I want to have that mental fortitude, that mental resilience na kailangan ko. Kasi yun yung long-term need ng isang tao para mabuhay. So yun lang, ang ganda lang kasi nito. So we always have decisive moments sa isang araw. Thank you. Alright, thank you so much, Ari. Alright, babasahin ko lang to for the is a special request coming from Mama Claire. This is for the replay peeps, alright? Ito yung sinasabi niya about dun sa mantra niya kanina, alright? Minsan, the words you whisper to yourself are the sparks that starts your fire. And when you say, bukas ka na lang tamarin, you're not just brushing off laziness. You're declaring your power to show up anyway. All right. That was beautiful, Mama Claire. Thank you so much. Thank you so much. All right. Just giving emphasis on that one. All right. Moving on. Let's move to the final chapter for this episode. Napapagtong hininga yan. Alright. Sorry alam ko medyo nag-fast pace lang ako ng konti because we have 4 chapters. Medyo may kumakain sa aking pressure sa likod. May pressure lang, cluster ko lang hirayam kasi. Alright, just kidding. Right. Final chapter, chapter 14. How to make good habits inevitable and bad habits impossible. Ito na yung parang pinaka-nail. Ito yung nail dun sa ito yung natin. Ako sa baga, the clincher of all for this law, for the third law, make it easy. Parang gagawa tayo ng mga paraan to make sure that the bad habits would be difficult to perform, as it's said by the third point. All right? Sa mga Eddie Boys, do you have any concrete examples that you could share on this one? Ano yung mga ginawa niyo para totally hindi tayo mahulog sa mga bad habits? Ano yung defense mechanism na ginagamit niyo para hindi tayo mahulog or bumalik sa mga bad habits natin? Do you have any of those? Ako din, share ako mabilis. Go ahead, Coach. Na-share ko to previously dun sa priming your environment. Yung kung maalala nyo regarding dun sa popcorn and Pringles. Di ba? So, dito kasi sa book ni James Clear, talagang connected yung bawat chapter. So, maganda talaga na basahin siya ng buo para buo yung
perspective natin. So, yung ginawa ko nung season 6, kasi before Kaizen kasi mahilig talaga ako mag-popcorn, yung cheese popcorn. So, lagi akong bumibili ng microwavable popcorn sa grocery. So, nag-i-stock ako doon kasi minsan out of stock eh. So, nung nag-start yung season, so parang nadaanan ko yung lesson ni Sisi na parang itago sa likod, yung mga ganon. So, I tried that. Tinry ko siya. Tinago ko muna siya sa likod sa mga out of sight, out of mind, parang ganon. So, ako naman, parang alam ko namang may popcorn doon. So, there was a time na alam ko may popcorn doon, tinago ko lang sa likod kasi ako rin naman ang gumawa eh. So, yun, na medyo na-miss ko yung target calorie ko for that day. So, the following week, ang ginawa ko na is, hindi na ako bumili ng popcorn nung after ko makain yung nag-iisang popcorn na tinago ko sa likod. So, yun yung sa akin na parang in case mag-crave ulit ako, wala na talaga akong madadampot. So parang there's no reason for me to binge eat that popcorn again. So yun sa akin. Ako naman, Kuya Dij, Go sa akin, ahead. kasi nung bumalik na ako sa bahay namin this season, last June, na-realize ko na ang dami ko palang damit, dami kong gamit talaga. Like, yung sapatos ko umabot ng almost 30 pairs, tapos hindi na nasusuot. Yung mga damit ko, kung ano-ano na, binibili ko. May mga hindi pa nasuot. So, yung ginawa ko, na-realize ko na I need to control my spending habits. So, yung ginawa ko talaga is nilock ko yung credit card ko sa phone. And yung pag in-access ko kasi yung mobile bank or yung online ng app ng Metrobank, ang dami kasi niyang dadaanan, like kailangan hindi ko sinet yung parang face ID. Talagang password. Minsan nakakalimutan ko kasi yung password ng online app ko. At tapos inihingi pa yung OTP bago ako makapunta talaga sa app, bago siya ma-access. So yun yung ginawa ko, nilak ko talaga yung credit card ko para ma-lessen na yung mga gastos ko. And yun, kasi nahirapan na akong i-unlock siya ulit, 'di ba? So yun, para ma-reduce yung spending habits ko. Yun. Ay, sorry. Go ahead, Kuya Carlo. What's your Hello. what's your hack? Nakakatawa eh. Nag-workout ako pagkatapos takbo din siya sa Shit. Ano lang, Pag nagdag-steps yan, Kuya Carlo, ka magaling. oo, tama. Share ko lang yung kasi, ayun nga, nalaman ko yung diagnosis ko, naging mantra ko, I need to be healthy for myself, kung gusto pang mabuhay ng mahaba. So, isa doon is, nag-quit ako ng smoking. I think, almost 20 years na, no. 15 years na ata akong smoke-free. Nag-try ako before, mga attempts, nag-fail, na-push lang siya. Siyempre, hiningal pa ako, no? Nag-push through lang yung pag-quit nung nag-cold turkey ako. Tapos nagbasa ako, research ako, no? Ginawa ko noon, ang sabi kasi dun sa nabasa ko, na parang hanapin mo muna yung reason bakit ka nag-smoke in the first place. So, I remember I started smoking because of peer pressure, and then no college, and then another reason is because of work, stress sa work. Sabi, once you determine that, you quit smoking dun sa moment na yon. So, ang ginawa ko, meron kaming isang work shoot na sobrang hirap. So, dun ko tinaon na mag-quit. Kung kasi parang hanapin mo yung reason, tapos dun ko mag-quit. So, ang ginawa ko, ayun, ang ilit nga lang ng ulo ko, sabi ni Ben nun, dun sa shoot namin na yun, I think 5 days yun na shoot. For 3 days, ang ilit ng ulo ko. Pero, surprisingly, on the last day of the week, kahit may nagsasmoke sa harap ko, wala akong cravings. Kasi parang tinrik mo yung sarili mo na, kaya mo ginawa yung bagay na yun, kasi may reason. So, you find that reason, and then flip that over. So, yun yung naging effective sa akin for quitting the smoke. Parang pang third ko na yun na-try, doon lang siya nag-succeed. So, yun.
Wow, congratulations, Kuya Carl. Ano, one of the hardest habit to break is yung smoking talaga. Pero kaya believe ako sa inyo. So yung mga cold turkey na nag-stop or you're still doing something about quitting smoking, saludo ako sa inyo. Mahirap yan. Napakahirap Sa yan. akin, ano yun, smoker din ako dati. Kasi yung, yung analog, yung As in yung sinisindihan. ano talaga, yeah. Oh. Yossi. So, ang sa akin, ewan ko, siguro iba lang yung pagka-wire ng utak ko. Ang ginagawa ko kasi, hindi ko talaga sisindihan siya, pero nasa harap ko lang siya. Naamoy-amoy ko lang. Pero, it worked for some time, tapos bumalik, tapos it worked ulit nung tinigil ko na. Yung sabi kong, ito na talaga, tigil na ako. Well, At I least, turned to vaping, pero I'm not, hindi ko sinasabi mag-vape yung mga nakapag-quit na ng smoking. Pero at least, siya um, wala na yung, wala na yung shortness of breath every time you wake up first thing in the morning na unang congrats. araw mo, unang hinga mo, nagising ka, hahabulin mo, na wala na siya. And I'm proud to say it's been years. Halos kasing tanda ni Hunter siguro na kami. Na hindi na rin ako yata nag-iossi. Mga ganun ba. Wow, So yun. congratulations, man. Parang ang gusto ko lang doon was uh, alam din natin kung paano natin siya tatanggalin or babaguhin yung mga natin, yung mga habits natin. Ayan, si Gian yata yung sasabihin. Sige, go ahead. Go ahead, Gian. You're acknowledged. Wow, nasa Hi, boy. Taiwan siya, oh. Sige, yung sa akin naman, ano lang, short, kasi mahilig talaga ako maglaro mobile games. Dati, nung di pa kami kinakasal Dota. Tapos ang usapan namin pag kinasal kami, titigil na ako mag-Dota. So, mga ilang taon na ba kami kasal? 11 years. So, 11 years na tumigil. Kaya wala akong sariling laptop eh. Kasi kapag nagkaroon na akong sariling laptop, syempre diba, alam mo ng temptation. So, ang nag-addict ako sa ML kasi kamukha lang din naman ng Dota. Saka yung Ragnarok. So, yun, dinilit ko talaga sila. Sobrang addict ko, ang dami ko kayang skin. Tapos, yun yung mga nakakapanginayan, di ba? Pag nabidelete ka, ang dami kong skin. At saka, mataas kasi yung rank ko eh. So, yun, nakapanginayan din, di ba? Parang, ang galing ko. Tapos, yung mga, subrahin ko. Pero yun. Nung binara ko yung laro, medyo effective naman siya. As in, hindi ko siya hinanap-hanap. Pero yun nga, di ba? Hindi mo pwedeng basta burahin eh. So, kailangan mong palitan. So, ito naman yung pinalit natin eh, yung Kaizen, yung workout, yung running. Kasi yun na yung naging source ko ngayon ng dopamine, yung pag-workout natin. Yun lang. Wow, thank you so much, Gian. Ayun, sorry. Interject ko lang ulit. Ewan ko kung nasabi ko na ba to, pero bring up ko lang rin. Ang dopamine kasi, baka mamaya iniisip ng mga tao, negative lang siya. Yeah, There's also yeah. good dopamine. There's a good dopamine. So parang ang pinaka-okay dun is we just shift like our habits to get that good dopamine. Yep. And speaking of shifting, yun yung share ko naman, yung sa akin. Mine is more on, more very simple lang. I'm a heavy soda drinker before. As in, hindi yung zero, hindi ko kinikilala ang zero. Sa loob ko noon, iinom din lang naman ako na magkakaroon ako ng diabetes. Siguraduhin ko na enjoy ko na yung original flavor. Yun talaga original. I'm a very heavy drinker noon. Yung nagsimula sa 500, 1 liter, 2 liter, 2.5. Kung may coke in tanks, magko-coke in tanks pa nga ako eh. Original flavor pa ako. Pero slowly, I shifted. Nung nagkaisa, I shifted to Coke Zero na. Alright? Then, to bring it a little bit, to a notch higher, nag-quit ako sa soda, lumipat naman ako sa mga juice lang. Yan, yung C2, yan, ganyan, yung aloe vera juice, yan, yung mga zero calories din na ano. Then, sige lang, shift pa uli. Pumunta naman ako sa mga electrolytes na lang. Naalala ko ng electrolytes, may mga zero calories din, yung SIP in particular, yun yung zero, nag-electrolytes na lang ako. Then sabi ko, total, nag-ano rin naman ako, tanggalin ko uli. Punta na lang ako sa water. Nowadays, puro water na lang ako. Mas maano na sa akin. Ngayon, na-realize ko,
matamis nga yung water. There's a certain sweetness dun sa water na hindi ko alam kung ako lang nakaka-discover nun. Pag umiinom ako ng water, nalalasahan ko talaga, matamis pala talaga yung water lang. Well, that's me. I mean, that's how I get rid of a bad habit of drinking pure soda. Si Alright. Kuya Carlo yata nag-raise ulit ng hands kanina. Kuya Carlo, may add ka? Kuya Carlo, do you have something to add? Sorry. Baka Sorry, aksidente wala, lang. wala. Ano lang yan, coach. Ito, mag-add lang ako mabilis, Ditch, Go to ahead, coach. breaker, kumbaga. So, ito para dun sa mga ano to. Joke lang to ah. Dun sa mga broken hearted, yung mga iniwan ng jowa, di ba? Tigil mo na ako. Advice sa atin ng mga barkada natin or mga best friends natin. Di ba, ang usual na advice sa atin, delete mo na kasi. Parang gano'n. Delete mo na yung number, delete mo yung Facebook, yung mga pictures nyo. Di ba, parang sa simula, medyo sa mga na broken hearted, di ba, ang hirap i-delete. Pero once you started deleting your photos together, their contact number, their Facebook, parang kinalimutan mo yung Facebook, i-block mo siya sa Facebook. Parang wala nang way para makontak mo sila. So, ayun, yun lang yun sa akin. Parang gano'n. Doon ko siya na-relate lang din. Ouch! Sabi na yun, maraming magre-react. Napakasakit nun. Ang hirap actually, tama naman si Coach JC. Pero yung literal na pag sinabi mo na, move on na. Ang hirap, ano? That's one step na medyo may... Sorry, friend mo. Binubuking ka. Nagulat talaga ako. Friend mo pa rin. Friend mo pa rin daw eh. Di naman dinilit, friend pa rin. Okay, sabi na eh. Ang hirap, ano? Medyo mahirap lang. Pero di talaga ako makakomment. Well, tama naman si Coach JC, ano? Parang cold turkey din yan. It's a cold turkey move actually. It's a classic example of cold turkey move na pag break na kayo, delete lahat, soli mo lahat, ano niya, sunugin mo lahat ng letters. Next, ang tanda ko na nagsusunog ng love letter. delete lang ngayon, delete na. Digital na daw ngayon lahat. Right. Anybody else who would like to share something before we move on? Move on. Wala na? Loko ka gari, natawanan mo ako ha. Ayan, no? These are the classic example. Unplugging the TV to reduce screen time, using website blockers to avoid distractions. Sa mga parents, mahilig silang gumamit ng website blockers, promise. Naalala ko yan. Ang mother ko, si mama, hindi bumbuhay pa si mama, hindi yung teki yan. Pero para tumigil ako sa binablock niya yung YouTube para hindi ako gali sabi ko, paano nabablock yan? Hanggang sa natutunan ko paano mag-unblock. Yan. Yun ang ginagawa ni mama. Ano yun? Dinidelete na sa socials pero sa puso hindi pa rin. Ow! Nandito ba si JJ? Para sa'yo daw yan, sabi ni Kuya Carlo. Dinidelete nga sa socials pero nasa puso pa rin. Hindi ko mabasa, mami. Baka biglang madulas. Napapabasa ako sa chat. Sorry. Reset. All right. Anybody else who would like to share something? Remove temptations. Create barriers. Ang nakakatawa din sa create barriers yung no? As far as I can remember, technology-wise, naalala nyo itong nauso to, wow, naalala nyo yung mga ref na may lock and key? Ang galing nun, pero nakakatawa lang. Pero it's one of the talaga. Nagulat ako, inisip ko, bakit naman kailangan lagyan ng lock and key itong ref? Yung pala, it is because you have to create a particular barrier. Like, naman. That's a hindrance actually. Pag may lock and key nga naman yung refrigerator mo, hindi nga naman easy access. Ang problema naman dyan ngayon, nauso naman yung mga refrigerator na kinakatok mo lang, nakikita mo na yung loob. Di ba ganun din? Hindi mo nabubuksan, pero pag kinatok mo, kita mo yung loob. Ito kaya. So, mas magandang gawin dyan. You clean up. Nalala ko nun eh. Siguro nung second season ko na. Yun, doon ako natutong maglinis ng cupboard, tsaka maglinis ng ref bago magsimula ang season para at least lahat ng kakainin ko sure ball, walang temptation. All right. Coach, meron pa ba to sa Sorry, do you still have another slide or all right, that's it.
Thank you so much for joining us this episode. Picture po na tayo, everyone. Anyone po kung ano, picture po muna tayo para ano, may souvenir kami. And thank you so much for joining us. That's ano yung pinaka-highest number of participants natin kanina? Ano kaya, Gars? 25, ano? 2525. Alright. Thank you so much, guys, for joining us. Even it was for a short notice. Marami pa rin nag-join. Thank you at maraming ganap. Yung mga naglakad kaninang umaga, both sa UP saka sa New Valley. Congratulations for adding steps. Sa mga nagta-travel, Gian, thank you so much. Sa mga coaches, especially from the different, coming from the different clusters, thank you so much for joining us. Thank you for sharing your Saturday mornings with us, actually. That's one big thing para sa akin. Photo tayo. Pwede po bang pa-on ng camera natin sa ating mga Yeah. participants? Para ma-flex naman natin yung pagpayat natin. Siyempre, nasa week 8 na Yung. tayo ngayon. Oo nga, ilabas sa Mm. mga mukha niyang Deserve hugis natin bigas. i-flaunt yun. Lahat ng mga mukhang hugis bigas na. Ayan, Yung mga hugis mag-advance notice na kayo ng ano nyo sa Sabado. Yes. Sermonan Gym Yes, tayo. Mami. naman kayo. Go ahead, Coach AC. Oo. Coach JC. Dinig ako? Dinig naman Yes, you're edible. Yung Thursday, magkakaroon tayo ng gym dayo sa McKinley West. So, sa Taguig. So, yun. Gym May- dayo po tayo next week po. Totally nun. Apo. Sa McKinley West. AFD More yun, Coach. details will be posted. Tama, boys. May time na po, Coach JC. Yun nga, parang kukontakin ka sana kita para kung sakaling may walk ang barangays, maganda maano rin. Collab Para na. madugtong namin, Coach. Doc. Para dugtong. Sige From po. the na, walk, dugtong. rekta tayo dun sa ano, rekta tayo sa... Picture muna tayo. Yes. Sige. Sa stage mother yung peg ko ngayon, ah. Love you, Mami. 10 seconds, 4, 3, 2, Eddie Boys post Alright! naman. Eddie Boys post. ano ba yan? Ayan. Paano ba yan? Paano ba yun? Paano Ano? ba yun, Coach JC? Locals na si Coach JC. Ayun. Thank you so much, guys. Thank you Thank so you, much. Doc Oh. Oli, baka Thank may you so much i-plug po. pa ka, Doc Oli? Oo For nga. anyone who would like any Or announcements anyone? po? Ay, si Kuya Carlo Mm-mm. for ano din? September The 20. 24 po, 4 p.m. Yeah, featuring open one one. of us, one of our own, Kuya Sama naman Gian. si Paulit Champ daw ng picture, Gia. sabi ni Joko. Oo nga. Paulit daw Sige, ng sige, Hindi sige, ka ba paulit. kasali? On mo. Paulit picture, Isa pa Eme. daw. Okay, paulit daw. Sige, 5 seconds ulit. Champito. Yan na si Champito. Yan, Champito. Joshua, tsaka ba, Ray? Anong champito? Uy, magantay mo yung may mga nagbubukas pa. Ay, meron pa raw. Oo Uy. Nagpo-post nga. pala, nagpo-post. May nagbubukas Ulit, pa, ulit. wait lang. Ah, And si Tanya. Si Joshua, andyan ka ba? Josh, nandiyan ka ba? In 5, 4, ayun. Oh, Yun. di ba? Alright. Thank you so. Ayun. Wow, ang Ano, nipis ayun, na ng mukha mo, Kat. nagpicture na? Oh, Nagpicture. mami, tumunog na. Hindi ko narinig. 5 seconds lang. Tung tung. May tumunog eh. May tumunog na eh. Isa pa, isa pa. Ang kulit mo, Wala Kuya daw Joshua. In 5, 4, Oh, sabi ni sige, sige, sige. Ito na talaga, Oh, ito na okay, okay, talaga. okay. Norgine. Ito na talaga. Ito na. Two, Sorry, nagagalaw. Yun. Yun. Wala pa si Norgine. Ako na. Ito Ah, na. sige. 5, 4, Meron na pala. 2, 1. Hindi naka-on si Norgine kanina eh. Ayun. Dapat no one's gonna be left behind. Yes, Yeah. para isang complete na. Hi Ray, thank you so much for Together. joining. Thank you po sa inyo. Josh, thank you Thank for you po sa joining. inyo. Thank you so much. Thank you so Salamat, Eddie Boys. Thank you so much. Thank you, Thank thank you, Kuya you. Carlo, Kuya Ben. Habol kayo doon sa Coach kabila. Joko. Kay habol kayo kila Sen Kuya sa Josh. 5G Brother quiz. Ay, yung John. Australia Walk. Australia Oo. Walk, sama kayo doon. Yes. Pagka. Then, alauna eksakto, Hiraya. Hiraya cluster. Cluster. Call. Okay, cluster. Hiraya. Thank you, Care Thank you so Bears much na po. nandito. Thank you so much po. Thank you so Ay, much. Tanya, andito si Tanya. Hi, Thank you, Tanya. thank you. Thank you so Tanya, much. si Miss Jaylene. Froy, thank you so much. Thank you so Yeah. much for joining. Thank you. Ito din si Jowa ni Joko. Oh, nga. The Jowa. Hi, Jowa. Makikisali. Hi, Tsaka isa na yan next season. Hi, Jowa tuloy. Oh, magkamukha sila. Oo nga eh. Ganun daw Bye. pag magkakatuluyan. Yun naman pala eh.
Di Gian, kami magkamukha, Coach. Ay. So, Yeah. maghanap ka ng kamukha mo, Froy. Ay, umalis na. Umalis na si Froy. Ay, nariyan dito. Ay, si Froy. Maghahanap na rin ako ng kamukha. Ah. Si ano actually kamukha mo? Then, Hey! bigla naging Sino? tagal. Sino yan? Si Sino Jado. yan? Charing. PM kita, Ang PM layo kita. Layo ko lang. Gian, picture Kain lang na daw ng na. Taipei 101. Masaya na kami doon. Sige, mamayang gabi. Yan, para maganda. Yung hugis bamboo. Alright, see you guys. Guys, Pat, mamaya kung available ka. Sama daw natin si Gian. Pagka ano. Medyo, medyo nilate na. Babay, isang malaking babay daw, Kuya Pat. Baba. And Oo nga, meeting mo hindi. kaya, Daddy, para hindi aalis yung mga clingy na yan. Oo. Hindi ka. Bigla mo Bye na daw. ganito na lang, bigla tayo mawawala. Hanggang